Sir, kung titignan mo yung lugar ko, bundok eh. Sino bibili tubig dito? I think Dinalupian is a big area eh. Malaki ang population niya dyan. Okay, ano bang mga klase ng membrane? Meron tayong BW, which is yung brackish water. Kung makita mo yung mga machines ko, ang daming pressure gauge. Kasi lahat po yan binuo namin through engineering design. Ilang galon po ba yung laman ng isang container? I-divide natin sa 24 kasi 24 hours kaya per day. Ang operation natin, sir, times 8. Meron kang 333 container. Pero meron siyang room for upgrade. There's always room for upgrade. Ang number one na ayaw natin dyan, pagka nasira yung machine. Imagine mo kung ilang pamilya ang galit sa'yo. Ngayon, kung mawalan ka ng deep well, mawalan ka ng supply, galit sa'yo yun kasi tagal mo mag-deliver. Yung galon mo ipaparefill sa ibang water station. At iyon ang reason kung bakit may nababankrupt dyan. Ang tubig, pag natikman, nasarapan, bibili ulit. Pero pag hindi nasarapan, kahit kumpare mo yan, di bibili sa'yo yan. If you give your customer a premium service, give them the premium water, walang dahilan para humina yung negosyo mo. Bibigyan na kita ng figure, 225,000. 1 year magkano? 1.2 million yun. Sir, take note ang kinumpute natin, 25 pesos. Kaya yung high-end yung sinasabi ko kasi ang iniintindi mo na lang doon kung paano mo bibenta, hindi mo na hindi yung maintenance. Shutdown siya pag walang tubig, shutdown siya pag puno ang tangke, hindi mo kailangan bantayan. That's fully automatic. Anyway, sir, regarding dun sa question ninyo, di ba ang tanong ko sa'yo is, ano po ba talaga yung target market ninyo? Kung nakakailan po ba yung nakikita nyo? Kasi sir, ganito yan eh. Hindi po kami taga sa inyo. Hindi po kami taga ron. Technically, kayo ang nakakaalam how many people live on your area. Di ba? Kasi kung nakikita nyo na, uy, malaking market dito eh. Maraming mga possible customer dito na pwede namin mabentahan ng tubig eh. So nakikita nyo na agad yung market ninyo. Kaya kayo nagpunta rito para mag-inquire, right? Sir, kung titignan mo yung lugar ko, bundok eh. Sino bibili tubig dito? Diba? Yung lugar ninyo po, kabisado nyo yan. Alam nyo po kung ilan yung customer na posibleng makukuha nyo sa lugar ninyo. Roughly estimate, sir, how many people or families yung nandun sa lugar ninyo? Taga saan kayo ulit? Dinalupihan. I think Dinalupihan is a big area eh. Malaki ang population nyo dyan. That's why I'm asking you kanina, sir, ilan po ba ang target quota nyo rito? Sabi mo kanina, 200? 150? Since nagbigay ka na yan, ang sabihin ko sa'yo, hindi ka tayo pwede tumaas doon. Kasi yung machine na binibili nyo, 4, 5, and 6, right? O ang kaya lang po niya kasing gawin, nakukompute na natin agad. Pakita ko sa inyo kung paano. I-compute natin, no? Meron kasi tayong tinatawag na osmotic pressure, depending sa water source na nakukuha natin. Kapag mas madumi yung tubig na nakukuha natin, konti yung product na lumalabas. Nakita nyo dyan, 6,000 gallons per day. Double membrane, right? Pero, because of the contamination po ng lugar ninyo, ng tubig ninyo, yung osmotic pressure, lilalakasan natin depending on the membrane na gagamitin natin. Kapag mas madumi, mas lalakas ang compression requirement. At iibahin ko din yung membrane na klase. Okay, ano bang mga klase ng membrane? Meron tayong BW, which is yung brackish water, at SW, yung seawater, LCLE, low pressure, UPL, yung ultra low pressure requirement. So, iba-iba rin ang pressure applied. Kaya kung nakikita nyo, may nakikita kayong mga post sa Facebook or whatsoever, tama po ba ang adjustment ng pressure? Tama po ba yung setup namin? Hindi namin kayo masasagot doon kasi hindi namin alam yung water source. Hindi namin alam kung paano ginawa ng manufacturer nyo yung machines. With those respect natin sa ibang mga gumagawa din, syempre, hindi natin pwede sabihin, ay mali yan. Dapat mas malakas ang product, mas mahina ang reject. Kasi syempre, meron tayong mga kino-considered. Considering yung water supply, yung dumi niyan, yung membrane na ginamit, yung element na nilagay natin for the pre-treatment, pressure requirement ng mga motor, lahat po yung kino-consider. That's why kung makita mo yung mga machines ko, ang daming pressure gauge. Kasi lahat po yan binuo namin through engineering design. Kapag binago po kayo dyan, magbabago ng quality ng lasa, magbabago ng finished product. Ngayon, sir, back to original problem. Kung ba't ko in-explain sa'yo para at least malaman mo kung saan ba tayo nanggagaling. Ano ba yung pinangguhugutan ko? Bakit ang dami-dami nating sinasabi bago kayo mabentahan ng machine? Ito kasi yan. For example, conservative computation. Sir, yung 6,000 gallons per day, technically sa Pilipinas, pag in-apply dito yan, nasa 5,000 lang yan. Baka magalit ka sa akin kapag hindi ko nakuha yung 6,000 gallons per day. Mabibigay ko sa'yo 5,000 lang. Pero kasi sa membrane, each membrane, tinatawag, reverse osmosis membrane, ang kaya po niyang gawin
gawin, maximum capacity is 3,000 gallons per day. Pero kung marumi ang tubig, hindi natin nakukuha yon. Nagiging 2,000, nagiging 2,500, nagiging 2,200, depending on water contamination. Now, roughly estimate, sabi mo ng 5,000 lang ang kaya ko ibigay sa'yo. 5,000. Baka sabihin mo kasi, sir, niloko mo ko Alfred eh. 6,000 yun nasa flyers ninyo eh. Pero bakit 5,000 lang yung binigay? At least in-explain ko na sa inyo. Ito, commonly, instead of 6,000, 5,000 lang makukuha natin, depending on the place. Kung maganda yung water source niyo like Maynila, then okay yun. Minsan nga nasa higitan pa natin yung 6,000 eh. 5,000 gallons per day, para ma-compute mo sir, ilang galon po ba yung laman ng isang container? Diba? 5 gallons yun. So divide natin sa 5. So meron kang 1,000 container per day. I-divide natin sa 24 kasi 24 hours kaya per day. Meron kang 41.66 container. Sabi mo ng 41 container within 1 hour. Ito lang ang kaya mong i-produce. 40 container lang sa isang oras. Okay? Applied natin ngayon sa ating operational. Ang operation natin, sir, times 8. So 41.66 times 8 kasi 8 hours lang ang trabaho ng mga tao natin. Meron kang 333 container. Yan lang ang kayang gawin ng package 6 at package 7, package 5. 333. Ngayon, sir, marami na yan. Mali pa rin. Bakit? 8 hours to eh. Ibig sabihin, 8 hours process. Meaning to say, kapag yung tao mo, naka-out na bago maikarga to. Eh, sabi mo kanina, 200. So basically, sir, mayroon pa tong mga mawawala. Ano yung mawawala na yon? Nag-fluctuate yung kuryente, humina yung andar ng motor. Nawalan kayo ng deep well, namamatay yung machine, nag-automatic shutdown. Nagkaroon kayo ng water interruption or water shortage, shutdown yung machine, nababawasan. Safe to say, sabihin mo na, ang kaya mo lang gawin, 200, correct. Kaya sabi ko sa'yo, kung yung package sa'yo nang bibilin mo, hindi mo na pwedeng itaas sa 200. Kasi pag tumaas ka ng 200, may stress ka na. O bakit ko sabing may stress? Sir, may order pero hindi mo maibigay. Pero meron siyang room for upgrade. Of course, meron. Lalo yung 7. There's always room for upgrade. At least, ini-elaborate ko na sa'yo, sir, na hindi pala basta-basta. Dapat pala pag-aralan mo yung ilan ba yung customer na target ko. Ako, mga customer ko, sir, pag umaabot ng 200 to 300 container every day, hindi ko sinasabing upgrade. Bili ka pa isa pang machine. Yung totoo, sir. Kasi bakit ka mag-upgrade? Bumili ka na pang isang machine. Kasi kung masira mo yung isang machine, may backup ka. Ang water station, ang number 1 na ayaw natin dyan, pagka nasira yung machine. Imagine mo kung ilang pamilya ang galit sa'yo. For example, you are serving 100 families. Sa isang pamilya, ilan ang in-order? 3, 5, 6, minsan 10. So roughly estimate, kung mayroon kang 100 pamilyang sineserve sa Dinalupihan, Bataan, meron ka na agad 300 bottles daily. Ngayon, kung mawalan ka ng deep well, mawalan ka ng supply, galit sa'yo yun kasi tagal mo mag-deliver. Yung galon mo ipaparefill sa ibang water station. At iyon ang reason kung bakit may nababankrupt dyan. Kasi yung galon mo mismo, ipinaparefill na sa ibang water station, which is iyon yung capital mo. Galon mo yun eh, di ba? Tubig mo yun. Ipaparefill sa ibang water station. So, ikaw yung may losses, hindi sila. Kaya namamayagpag ang malalaking water station kasi nga po, malaki yung machine. Hindi sila nagle-late delivery. Kaya nga mabili yung 9. Sabay pasok yun eh, no? Laki yung difference. Sir, babalik ko sa iyo yung tanong mo kanina. Nagsisimula pa lang naman po kami. Sabi mo sa akin yan. Yan po ang common na sinasabi na nagsisimula. Ngayon, sir, kung tatanungin mo ko, sir, nagsisimula ka pa lang, bakit hindi mo kunin yung the best na? Simple. Ang water station, parang restaurant po yan na binuksan mo. Pag ang pagkain, tinikman, hindi masarap, hindi ka nabibili. Ang tubig, pag natikman, nasarapan, bibili ulit. Pero pag hindi nasarapan, kahit kumpare mo yan, di bibili sa'yo yan. Napagbigyan ka lang kasi kaibigan kita. Pero hindi babalik. Ngayon, boss, masarap ang tubig mo. Mabagal ka naman mag-deliver. Kasi marami ka nang kinikater. Marami ka nang dideliveran. Not to mention, boss, na ikaw, siyempre gusto mo yung mga tauhan mo efficient gumalaw. Siyempre gusto mo busy yung area mo, di ba? Pero makikita mo yung mga tauhan mo, may panahon silang mag-basketball, mag-mobile legend, mag-kung ano nang gagawin. Kasi nga po, yung machine mo matagal eh. Giintay sila ng tubig na i-deliver nila eh. So hindi mo sila pwedeng i-blame. Hindi mo sila pwedeng kagalitan. Tsaka hindi ka rin makakapag-market ng malaki eh. Di ba? Nakakatuwa kasi sir, ganito yan. Yung tauhan mo, mag-deliver ng marami at mag-deliver ng konti, iisa ang bayad mo. Buo yung bayad mo sa kanila eh. Kahit walang ma-deliver yan, babayaran mo yan eh. Suswelduhan mo yan eh. Kahit sabihin mo iba na yung ginagawa nila,
babayar mo pa rin yun. Pero kung malakas yung machine mo, mabilis mag-deliver, tsaka mo sabihin sa akin, kaya pala mabilis mag-branch. Kasi tubig mo masarap, mabilis mag-deliver yung machine, mas efficient ka. Actually, hindi lang naman yung efficiency ng tubig at kuryente ang pinag-uusapan, pati yung efficient ng mga tao mo. Kasi pati galaw nila half day pa lang tapos ay deliver mo, compare sa maghapon sila nag-deliver. Imagine mo sir, 200 container, half day pa lang tapos ay deliver mo. Kuya ko yun yung mga tao mo, okay lang kasi nakakota na Kesa naman sir, nakakaisandaan ka pa lang, half day na. Hapon pa ma-deliver. Kinuha mo ng morning, gabi mo na na-deliver sa customer mo. Galit na yun. Baka kala magnanakaw ka sir. Kumakatok ka, ay tubig po, alas 10 na ng gabi. Nangyayari po yan sir. Common yan ang pangyayari. Lalo pag malakas na yung water station. If you give your customer a premium service, give them the premium water, walang dahilan para humina yung negosyo mo. Papalakas yan. Kahit computin mo, sir, kung ang ibebenta mo sa isang araw, for example, 300 na lang, yung sinasabi natin kanina. Ito, 333. Tanggal natin yung butal para madali computin. 300 container. Magkano tubig sa'yo, sir, sa inyo? 30 pesos. 25 na lang. May 7,500 ka daily. Gross income. Gano'n pa kalaking difference nung package 9? Dobling matipid. Okay, kasi pinag-uusapan mo yung double membrane versus a quadruple membrane. Yung double membrane, 6,000 gallons per day. Yung quadruple membranes, 12,000 gallons per day. Anong difference? Yung 7 at 9, parehas sila ng horsepower, parehas din po sila ng filtration system. Anong pinagkaiba? Yung tinatawag nating capacity. For example, yung package 7 mo under ng 8 hours. Yung package 9 mo under ng 4 hours. So meaning to say, kung nagbibil ka sa kabila ng 10,000, sa kabila 5,000 lamang sa kuryente. The bigger the machine, the lesser the cost. Yung efficiency na tinatawag, mas efficient po siyang mag-produce ng tubig. Mas mababa pa din. Of course. Doon nami-misguided yung mga nagkatayo ng water station Akala nila, pag lumalaki yung makinarya, nagmamahal ang costing. Yun ang akala nila. The more na lumalaki ang capacity mo, the more na lumalaki ang makinarya mo, mas nagiging efficient siya. For example, sir, package 9, alam mo kung magkano lang ang maintenance mo dyan for 1 year? 15,000 lang. Filter yun. Naka-PMS ka na. Regular monthly change na yun. So sabihin mo sa akin kung yung 15,000 malaki. Sir, sa 7,000, 2 araw na benta mo lang yung 1 year supply mo. Sabihin mo na, kalahati na lang ang puhunan mo sa 7,500. May malinis ka. For example, 7,500 pesos. Daily to gross income. Sir, ikaw ba kagaya ko ng linggo nagsasara? Usually sa water station, linggo, malakas. Hindi na kayo magsasara. O di times 30 tayo kasi masipag ka kagaya ko. Kasi pag water station, kung kailan Sunday, doon malakas. Nakasara lahat. Ikaw bukas. I-multiply natin kasi masipag ka. Multiply natin to sa 30. 30 days kasi 1 month, right? So meron kang 225,000 gross sale mo. Bibigyan na kita ng figure. Kapag ganito ang gastos mo, sir, ang kuryente mo rito, kung 9 niya, nasa around 10,000 lang. Ganyan, more or less. Depende sa supplier ng kuryente. 225,000, bawasin natin ng 10,000 na lang. Less 10,000. Electric bill to, sir. Manpower muna tayo, sir. Mga dalawa. Gawin mo ng 3, sir. Sabi mo, tag-15 mil sila. Tig-15,000. Pwede na. So, 45,000 yan. Bawas natin dito, 45,000 monthly manpower mo. So, meron pa tayong 170,000. Pwesto. Magkano ang bayad mo sa pwesto? Mga 5,000 yun. Bawas natin yung pwesto, 5,000. Ano pa? Pag nawasa, around nasa 15,000 yan, sir. More or less. Bawas natin yung 15,000 natin. Meron ka pang 150,000. Telephone, sir. Baka may plan kayo o pang office, di ba? Meron tayong plan, 1,000. Plan 999, di ba? Less 1,000 natin. Gas. Sabihin mo na, kolong-kolong lang naman yan, sir. Ang sa akin nun, yung isang kolong-kolong ko, maabot ako ng 100 pesos every day. Maghapon na yun. So kung i-multiply mo, that's only 3,000 pesos per month, right? Maluho kayo. 9,000 na lang, sir. Para walang butal. 140,000 pa rin to, sir. Siyempre, may goal tayo. Wag mo naman sasabihin sa akin na kapag nabenta, baka mamaya 300 kulang ka pa. Kasi ako, pag nag-300 ako, ay gusto ko 400 pa. Pag nag-400 ako, ay gusto ko 500 pa. Ang kinukumpit natin, this is a feasibility study. Sinishare ko ngayon sa inyo, paano ba kumita sa negosyong to? Kaya nga inaano ko, kung nakipansin mo yung compute ko, sobra-sobra. Nilalakihan ko talaga yung less. Nilalakihan ko yung pasahod, nilalakihan ko para maubos natin to. O sabihin mo na, nabutasan ng gulong in whatsoever, maintenance and whatsoever, may 100,000 ka na lang na net income. 1 year magkano? 1.2 million yun. Ang tanong magkano? Ma'am, nilakihan ko na nga
Ma'am, hindi ko na nga alam kung saan ko tinapon yung 40,000 eh. Kahit kayo mag-compute, sa bahay mag-compute kayo. Sir, take note ang kinumpute natin 25 pesos. Eh sabi mo kanina, 25-30 ang tubig ko. Eh ang water station, ikaw ang masusunod sa presyo. Pwede mo itaas. Depende sa serbisyo mo, sir. Sige po. May nag-avail na ba ng system nyo sa area namin? Sir, marami na. Sa Dinalupitan? Yes, marami na. Pag tinatanong mo ako kung may mga nag-avail na, kasi di lang naman ikaw nagkakaroon ng idea magtayo ng tubigan. Ang tanong, namamanage ba nila na maayos? Yun ang next question. Kahit bigyan kita ng magandang machine, bigyan kita ng magandang marketing strategy, nasa iyo pa rin yan kung paano may mamanage yan. Ang totoo niyan, sir, huwag mo itanong kung ilan na nagtayo doon. Ang tanongin mo yung sarili mo. Kaya ko ba to? Don't mind their business, mind your own business. Kasi kahit man ako, sir, meron pa bang ibang gumagawa ng water station? Napakarami namin gumagawa ng water station. Pero hindi ko sila pinapakialaman. Nagsigaya na nga yung iba sa akin eh. Kasi I mind my own business. Ganun ang negosyante. Kung sino pakialaman. Kung may sarili kang marketing strategy, may sarili kang management, may sarili kang diskarte, yun yung maging concern ka. Kasi kapag pinakailan mo, mas malakas yung tubigan nila eh. Kaysa sa akin eh. Na-insecure ka na lang. Mas maganda ikaw yung ginagaya kaysa ikaw yung gumagaya. Make your own plan. Kung meron ka nakita, 30 pesos yung benta nila eh. 30 pesos na lang din ako. Ako hindi, pag nakita ko, 30 pesos yung benta nila eh. Hindi ako pan 30, 35 ako eh, 40 ako eh. Kasi sir, depende sa'yo. Ano bang approach mo? Ibebenta mo ba to na pangmasa ba ang customer mo? Or doon ka sa mga naghahanap ng quality? Siyempre, pag quality hanap mo, iba ang assistance niyan. Iba yung quality niyan. Iba yung deliverables niyan. Eh kung masa, kahit di mo naluglugan mo na lang, huwag na sabunin. Kalug-kalugin mo na lang yan, o deliver mo sa inyo. Huwag ka na magpalit ng filter kasi mura lang naman. Mapansin mo ibang water station, pag nagtayo, boom, ang lakas. After few months, ba't tumihina? Doon na kasi pumapasok, sir, yung nagtitipid na masyado sa filter, nagko-cross cutting na. Doon naman ako nagtataka. Correct ka, ma'am, may lasa. Kasi nagpalit na ng filter eh. Nag-iba ng supplier eh. Ang tanong ko, bakit ka nagpapalit? Sa Watermarks nga, lifetime service warranty. Mura lang ang filter namin. O bakit ka bibili sa iba? We use a modern ngayon. Kahit nga pagkain, mag-grab ka, pwede ka na mag-order. Ito pang filter natin, di ba? Everything is possible nowadays. Pwede na ipa-deliver sa inyo via LBC, via JRS. How about naman, sir, kapag nagka-problema yung unit, nagkaroon siya ng leakage, nag-malfunction, serviceable ba yung area natin? Siyempre naman, sir. Pero alam mo, ang isang exciting part dito sa amin, sir. Huwag ka umasa sa service namin. Kasi ikaw yung magiging extra manpower namin sa lugar ninyo. Ikaw mismo na may-ari, ikaw kasi tuturuan namin. Meaning to say, hindi ko kailangan pumunta ron para ayusin yan. May papipindot lang ako sa'yo, okay na yan. Huwag ka magkatayo ng tubigan kung aasa ka lang din sa manufacturer mo. Never do that. Kapag binentahan kita ng machine, ikaw na yung manufacturer ng tubig mo. Ngayon, kung aasa ka sa akin, as manufacturer mo, wag. Dapat ikaw mismo matuto ka. Ay, tuturo naman namin yan. Iyon yung something cool about this company. Hindi kami madamot. Tuturo namin sa'yo kung paano mo ayusin yung problema ng machine mo. Leak lang, sir. Ipihitin mo lang na ganun. Wala na yung leak eh. Ikaw naman, leakable. Papupuntahin mo pa ako doon, sir. Bago naman ma-deploy yung unit, kumbaga, meron naman May quality check naman. Hydro-test, gano'n, leak check. Lahat yan dito. Ginagawa namin dito lahat yan. At kung sakaling mag-leak, i-assist namin kayo kung paano mo i-ayos yung machine mo. Kung hindi mo talaga maayos, pupuntahan namin. Pero kailangan mong bayaran yung mobilization. Wala kang babayaran sa service. Yung machine natin, sir, user-friendly. Madali siyang aralin. Madali siyang ayusin. Ginawa kong ganyan para at least kayo mismo makaya mong i-repair in case na may masira. Kung nasa 9 tayo, Nasa maximum na tayo. hindi ko na kailangan i-explain sa'yo kung paano i-backwash kasi nag-robotic na yan eh. Kaya yung high-end yung sinasabi ko kasi ang iniintindi mo na lang doon kung paano mo bebenta, hindi mo na hindi yung maintenance. Kung gusto mo yung talagang package 5, 6, ayun sir, tuturo namin sa'yo kung paano mo i-maintain. Kasi manual ang maintenance nun. Pero fully automatic ang operation. Maintenance and operation are two different. In terms of operation, fully automatic. Fully automatic. Shutdown siya pag walang tubig, shutdown siya pag puno ang tangke, hindi mo kailangan bantayan. That's fully automatic. Madalas kasi yung power interruption sa bataan. Sir, kaya pa rin ng battery ko na generator. Ano? Kahit generator, pwede. Of course. Nagkakaroon kasi ng power interruption sa bataan. Nag-generator ka kung gano'n. Doon sa warranty, sir, ano ba yung mga sa pump, sa motor, sa warranty na 1 year. 1 year? Hindi kami nag-repair. Replace? Yes. That's correct. Ano, kamusta yung tubig, ma'am? Oh, masarap. Hindi ako nagsabi niyan. Tubig lang naman yan, nakasarapan ka Sa yan. tubig, sigurado naman tayo. Naka-water district naman kayo. Medyo malapit po pa po sa water district. Yun lang. Overall naman po na cover naman po yung mga person. Decision making na lang. Budget na lang tayo pag-uusapan natin. Financer? Financer? Si sir, kaya pala pinawisan si sir nung sinabi ko yung 9 eh. Sige, doon lang tayo sa 5.
convertible or upgradable Hindi. yung Should buy another one. I don't recommend na upgrade. Kamot yung kapit. Pag nag-upgrade ka, mas mahal ang gastos mo eh. Kaysa bumili ka ng bagong package. Another ano na lang package. Kung meron ka Backup. reserva. Correct. Yan ang mindset ng negosyante. Dapat backup. Hindi yung pag nasira yung isa, na-stress ka na kung saan ka kukuha ng tubig. Kaya pwede rin mag-start sa medyo mababa. Pag lumakas, another package na lang. Total, malaki naman yung area. Tama. Simulan mo sa 5. Okay na yon. Anong difference, sir, ng 5 Yung 6 compact design, yung package 10 namin, yun yung pinakamalaki na machine. Tingnan mo kung gaano ka-compact, kaliit lang ang design. Ay, nasa likod ko yun. Package 10 na yan. How much more yung 6? Mas maliit yun. Yung system po kasi, pinakompact ang design namin. Pero pinag-isipang maigi yan na, kunyari, pag nagbabaklas ka ng filter, dapat di nababasa yung pump, ganun. Kumbaga, yung mga binabaklas na parts, mas madali mong baklasin. Hindi yan yung basta kinabit na lang. Ang permit, huwag nyo muna masyadong isipin kasi kailangan po, kami muna talaga mauna. Kasi po ganito, mag-apply ka ng permit. Ang requirement po sa permit, water sample, water analysis mo, engineering design mo, yung layout ng machine mo, layout ng building mo. So, ipapakita mo, wala ka naman lahat ng yun. Kailangan nila FDA registration ng machine mo, yung CPR ng machine mo. Lahat yun kami magpo-provide. Pahingi ako ng mayor's permit. Ito requirements namin. Saan mo kukunin yun? Wala tayo papates. Barangay business permit for the initial, yes. Pwede yun, madali naman kumuha nun. May mga barangay din po kasi na mahigpit na kinukuha ng kanila ng water analysis. Parang ganito lang yan. Matalino rin si Kapitan. Tubig na ibebenta mo sa barangay natin, malinis pa talaga. Asan yung katunayan mo? Labas mo ng water analysis, mo papakita wala kang machine. Ganun yun. Kaya dapat kami mauna. Isang araw lang po ang installation namin. Kaya lang kami nagbibigay ng 2 days, 3 days. Kasi depende sa training nyo kasi tuturuan kayo eh. May training po kayo after ng installation. Kasi sir, pag nilabas ko yung makina ko dito sa kumpanya ko, buo na. Kaya nga po ayaw namin mag-branch kasi may quality control dito eh. Namomonitor namin lahat ng lumalabas na makina. Ang i-adapt na lang po nila is yung mga tubo sa machine papunta dun sa building nyo. Tapos mag-flashing po yan. Actually, na-flashing na rito yan. I-re-flashing ulit nila dun sa inyo yan. I-calibrate natin yung part na kailangan natin ng pressure requirement para makuha natin yung required ng membrane na nilagay ko. Kasi iba po yung tubig na pinang-flashing ko dito versus sa tubig na gagamitin namin in actual. Kakalibrate dun mismo sa inyo. Although sabi mo nga, ay nagkuha kayo ng water sample Eh syempre, iba yung pinang-flashing namin dito, iba rin yun nandun. Kung dito, required namin 100 PSI, baka dun sa inyo 120. Ako, okay na. Okay na daw si sir, magbabayad na nga yan Tingnan mo. I hope fully satisfied naman po namin ng mga katanungan niyo po. Lahat po nang nag-start ng 9, sila po yung nag-branch to be honest, hindi po siya overpriced. Kung China product yung binibenta ko, walang problema Mahal po yung piyesa namin If you're going to decide now, pwede naman po natin na i-print na yung contract and then may resibo kayong hawak. Ang rightful person lang to be trusted pagdating sa feedback is your own customer. Pag nagtitingin ako ng isang company to be trusted, tinitignan ko gano'n na ba katagal ang services niyan. Okay naman sa inyo yung price? Okay naman po.